Nilaglag na mga kababayan ni Senator Bato, si Pacquiao. Talaga niya, Mr. Maravillas, ang mga udas. Sila nag-uudasan. Naglalaglagan sila mga kababayan. Si Harimau, nilaglag yung kanyang amo, dan si Mau Diggs. Tapos, si Panelo man, nilaglag man mga kababayan, si Harry Roque. Pinontra doon sa issue ng gentleman's agreement. Ngayon mga kababayan, si Bato nilaglag si Pacquiao. Biglang kambyo po siya, no? Si Bato, sabi rito sa balita ng Politico News, De La Rosa changes tune on Kibuloy. Harapin mo ang kaso mo. Pero tama po ang sinasabi ni Bato. Harapin ang kaso. Ganon din dapat ang sabihin mo, Senator Bato, sa amo mong si Mau Diggs. Harapin ang kaso sa ICC. Di ba kasama ka dun sa akusado sa ICC? So harapin mo ang kaso. Tapos niya, Mr. Maravillas, magiging kontra-kontra na naman ang posisyon. Ang posisyon nila. Kasi, dahil sa sinabi niyang ito kay Pacquiao, baka buweltahan siya mga kababayan ni Pacquiao. Wala ka niyang utang na loob. Sinuport kita nung eleksyon. Pagkatapos, ilalaglag mo ako ngayon. O di kung ganun yung posisyon mo, di ba may kaso ka sa ICC? Harapin mo din ang kaso. Ito po yung sabi dito sa balita. Senator Ronald De La Rosa has changed his tune about the impending arrest of Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy for child sex abuse case. De La Rosa earlier said in press briefings that it was up to the pastor if he wanted to surrender and face the charges against him for alleged sexual abuses in his ministry. Pero ngayon, sa interview kahapon mga kababayan, sa DWIC, De La Rosa said it is time for the pastor to face the music and surrender himself to authorities. Diba, mga kababayan? Pero tama po itong advice ni Bato. Yun man talaga po yung dapat na gawin. And I think, tulad po ni General Bantag, parehas sila general, ganon din dapat ang advice ni Bato. Face the music. Ang problema niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mo. Face the music din. Kay Mau Diggs at sa kanya mismo. Doon sa kaso nila sa ICC. So sabi po ni Bato, Kibuloy should respect the Davao Regional Trial Court Branch 12 Judge Dante Baguio's order for his arrest to face the charges. Wala naman tayong ma-advise kundi arapin niya yung kinakaarap niyang kaso and let the wheels of justice roll. Mayroon tayong hustisya, sana harapin niya para matapos na yung gulo na yan. He has no choice. Ganon nga po, pati doon sa Senado, may pending arrest order din siya doon. Pati doon sa pati sa Kongreso, ganon naman talaga mga kababayan. Yun ang advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Wala pa itong warrant of arrest sa korte. Yung sa Senado pa lang mga kababayan, sinabihan na siya. Kasi hindi man sana magsasalita yung ating Pangulong Bongbong in interview ng mga reporters po. O siyempre, magpapaabot ng reactions yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang advice niya, umarap siya sa Senado. Para niya, pag naipaliwanag niya yung side niya, di tapos na. Tama pa? O ngayon, si Bato na, mga kababayan. Kasi napaka-inconsistent ni Pacquiao. Sabi niya, inamon pa niya yung ating mga authorities. I-file daw yung kaso sa husgado. Doon daw siya, doon siya haharap. Nang final po at ilabas yung warrant of arrest,
Iba na yung sinasabi. Barili na lang daw siya, mga kababayan. Hindi napapahuli ng buhay. So sabi po ni De La Rosa, Kibuloy should cooperate with authorities who are only implementing the law in hunting him down to serve out the arrest warrant. You cannot evade the long arm of the law. Hahanapin ka talaga, lalo na may standing warrant of arrest siya. Kapag talagang hinahanap ka, liliit na talaga ang mundo mo. Sana harapin na lang niya para maharap niya sa proper forum yung mga issues laban sa kanya. Dagdag mga kababayan ni Senator Bato, Mr. Maravillas niya, may-ari si Pacquiao ng mundo. Paanong liliit yung mundo? Siya yung may-ari ng mundo. Pag-ari niya daw yung sanlibutan. Yan kasi naniwala po sa kanyang mga gawa-gawang kwento. Ngayon, maiba tayo ng kwento mga kababayan. Ito yung grupo ni Harimau. May post na naman po si Harimau. DDS, defend the flag. Transparency, peace, and security, Dumaguete. May meeting siguro doon si Harimau. Lord, heal our land. Ginagamit pa ninyo yung salita ng ating Panginoon. May pa-heal our land pa kayo. Ang hingi ninyo, healing ng inyong mga tupak. Di ba? Ang prayer ninyo dapat, healing para sa inyong pag-iisip. Kasi yung mga pag-iisip po ninyo, baliktad. Sasabihin ninyong defend our flag, defend the flag. Kaninong flag yung inyong dinidefend? Malinaw na hindi man flag ng Pilipinas, may pa lagay-lagay pa kayo ng flag ng ating bansa, pero ang ginagawa ninyo, flag ng China. Interest ng China, flag ng China, yung inyong sinusulong. Parang si Maudix, mga kababayan, may pahalik-halik pa sa ating bandila at may pa jetski pa. Tapos afterwards, sasabihin, di man na niya ako marunong lumangoy. Joke lang pala mga kababayan. At malamang pati yung pagalik niya sa bandila po, joke lang. Di ba? Naniwala naman yung mga mangmang na mga supporters nila. Napakalinaw na interest ng China, hindi man po ng Pilipinas, ang sinusulong ninyo. You just imagine, mga kababayan, pati yung ating Philippine Coast Guard, during his time, pinasok ng mga Chinese nationals, ginawang mga auxiliary brigade. You see? Pero niya, Mr. Maravillas, nabalitaan mo yung recruitment sa military na sabi, Chinese firm yung nasa likod, na may nag-share sa atin po, na report sa GMA. Yan po. GMA News Online. Chinese firms disguised as American European recruiting Philippine military. Sabi po ng DICT. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, ang operations ng mga Chinese dito. Ganon nga po, mga kababayan. So ito yung binulgar po ng Department of Information and Communication Technology, DICT, noong Friday. So sabi po ni Undersecretary for Cybersecurity and Upskilling, Jeffrey Iyandi, these firms have been offering their target Filipino recruits part-time jobs as analysts online. Sasabihin nila they came from Western countries, that they are organization from parang European or American, sabi po ni D. Pero anya, kapag tiningnan mo, meron kasing facility sa internet ng tawag whois para malaman mo kung kanino registered yung mga domain name. Yung pangalan ng website, makikita mo na nakaregister sila sa mga companies na Chinese companies. Ganon katindi po ang infiltration nila. And espionage activity, mga paniniktik. So sabi po ni D,
As the issue involves the military, they said that the DICT informed the Department of National Defense and the intelligence sector about the matter. The Facebook account of one of the concerned websites has been shut down, sabi po ni D. The DICT has yet to contact the Chinese companies involved. Ang advice na lang namin siguro, siyempre mag-ingat na lang din yung ating mga military personnel na pwedeng masilaw na mag-apply. Ganon kaseryoso, mga kababayan, ang pangingialam sa atin. Gustong i-infiltrate pati yung ating military. Yung Coast Guard po, in-infiltrate po. Pinasok ng mga traidor. Kasi po, pinapasok mismo ng previous administration. Panahon po ni Maudigs. So yun man lang po, mga kababayan. Ingat-ingat na lang po tayo. Buti na lang vigilant yung ating mga authorities, including yung mga taga DICT. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.